Dumarami ang mga messaging app user na gumagamit ng pangalan at larawan ng ibang tao para umano mang-scam. Arestado naman ang Pilipino at isang dayuhan na nagbebenta umano ng mga rehistradong SIM cards na may verified e-wallets. Nakatutok sina John Consulta at Ian Cruz. Idinemo pa sa harap ng undercover ng NBI kung paano mabe-verify ang mga rehistradong SIM card na may lamang verified e-wallet. Nang maiabot na ang bayad, inaresto na ng NBI Criminal Investigation Division ang mga target. Arestado ang isang dayuhan at isang Pilipino sa operasyon. Ayon sa NBI, nagbebenta ng mga rehistradong SIM cards na may verified e-wallets ang mga suspect at ang kanilang mga kliyente, mga dayuhan. Ang una, ang offer sa amin 3,000. Preparasyon nila ito para sa pang-scam, pwedeng gamitin ito sa iba't ibang criminality. Pwede sa pang-blackmail, pwede sa kidnapping, pwede sa estafa. For the third party, for the money laundering, I don't know, I'm not sure, but I just for receive money and then they send out. Isang SIM card, pwede makaloko ito ng 10 hanggang 100 tao o 1,000 pa. Times mo ng 50. Kaya ito, napakarami na nito. In-inquest na sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Access Device Regulation Act ang dalawa. Maaaring maharap sa malaking problema ang mga nagbebenta ng identity at impormasyon sa mga sindikato. This is actually a criminal act because by selling your identity and selling your credentials to criminal organizations, you basically become an accomplice, no, to that criminal activity. Kung ang hatol dyan 6 na taon or more na kulong, yung co-conspirator, ganun rin ang mga hatol sa kanila. So, hindi po ito biro, no? Ayon sa DICT, may pinaplano raw na aksyon ang mga ICT heads ng iba't ibang bansa sa ASEAN para masawata ang lumalalang pang-i-scam sa pamamagitan ng mga messaging apps at online platforms. Marami ang nabubulaga pagbukas ng social media o messaging app. May gumagamit na pala ng kanilang larawan o pangalan. Identity theft ang tawag dito. Ang masakla pa, nagagamit sa panloloko o scam. Ang mga account na mukha mo ang nakabalandra online. Ang napansin ng PNP Anti-Cybercrime Group, tumataas ang bilang ng mga nambibiktima sa mga social messaging app. Kasi this is end-to-end encrypted. So lahat ng transactions nila, kung paano sila mag-usap, whether hinaharas, kino-convince, o iniengganyo, ay encrypted. Kayong dalawa lang talaga ang nag-uusap, walang dinadaanan. Sa ilang click o tap lamang, maaari nang makahanap ng mga bagong biktima ang mga scammer. Kaya naman yung mga pinopost natin na mga larawan o video, maaring magamit sa panloloko. Kaya paigtingin pa ang pag-iingat. Ang payo ng PNP Anti-Cybercrime Group, hangga't maaari, naka-private ang setting ng inyong social media accounts at messaging app para mabawasan ang tsansang maging biktima. Tandaan po natin, hindi lang mga kaibigan nyo ang nanonood sa inyo, pati mga kaaway nyo, hindi lang yan. Mas lalo ang mga scammers. At kapag nabiktima ng mga scammer, i-report agad ito sa support group ng app, pati na sa mga otoridad sa bansa para may mapanagot. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.